Brother Ahmad, mga kapatid, kung follower kayo ng Russia TV, nakikita nyo ito. At talaga namang magaling, no, na depensador ng Islam, mga kapatid. At I think he graduated also in a talagang Islamic ano. So hindi kayo mabibitin dito, mga kapatid. Ayan. So mga kapatid, please share yung ating live streaming ngayon kung gusto niyo yung mga ganitong content, yung ganitong usapan. Isa itong religious debate, mga kapatid. This is between Christian or Catholic and Islam, mga kapatid. So again, ang topic nila ay patutunayan. Hello bro. Dinig ko bro. Patutunayan ko na may mali ang Quran. So yun yung topic natin, mga kapatid. So bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag si Brother Jando. Kung meron siya presentation, he can prepare. Time start now bro, pag magsalita ka. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, mga buntos. At sa pagkakataong ito, matagal na po na binan po sa aming programa yung pagkipagtalakayan sa Muslim. Pero I hope sana si Brother Ahmad Omer ay hindi kasing aggressive ng mga nauna natin nakatalakayan dito. Okay? At sana ang talakayan ito is hanggang talakayan lang, hindi mapunta sa personalan, hindi mapunta sa kung ano-ano man lang mapupuntahan na hindi maganda, hindi spiritual. Manatili sana yung kapayapaan sa pagitan ng Katoliko at saka ng Islam. Okay? Actually, ang temang ito ay kagustuhan ito ni Domer. Siya yung mismo sa akin, pumili sa akin. Sabi niya na patunayan ko raw na merong mali ang Quran. So sabihin, ilalabas ko lang yung mga sa tingin ko ay mali, no? At kukontrahin niya yung sinasabing mali. Okay? So, unang-una, kung babasahin po natin yung sa Genesis 2:7, ang sabi po sa aming Biblia ay ganito, no? Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok. Hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Ayon sa katuruan namin sa Biblia, ang tao ay ginawa mula sa alabok ng lupa. Pero sa Quran, ang tao ay ginawa mula sa plastic clay. No? Ang batayan natin dyan, yung sinasabi sa Quran 37:11, ate ipakita yung yung ating screen natin dito sa natin sa Quran 37:11. Okay? Ito tayo sa Islam 101. Quran 37:11, ganito ang mababasa. Then ask them, O Muhammad, are they stronger as a creation, or those others whom we have created? Lo, we created them of plastic clay. Ayon po sa sinasabi dito sa Quran, salin ito ni Muhammad Marmaduke Piktal, ang tao ay ginawa mula sa plastic clay. Yon. Pero sa Biblia, sa atin sa Biblia, ang tao ay ginawa mula sa alabok ng lupa. Mali yun. Mali na ang tao ay ginawa mula sa plastic clay. No? Doon sa ibang salin naman, nakalagay naman is sticky clay. Sa Sahih International yata yon. Sticky clay, dito naman kay Pikta naman is gawa mula sa plastic clay. Kung alin man sa kanila ang nagsinungaling dito, it's either si Piktal na nagsabi na plastic clay ginawa yung tao, o yung Sahih International na sinasabi na ang tao ginawa sa sticky clay, nasa kanila na yon. Pupa siya doon dahil di naman natin aral yung kanilang Quran. No? Kaya yun ang mali. Dahil never talagang mangyari na ang tao ay gawa mula sa plastic. Hindi naman ako gumagawa ng kwento.
ito yung ating ginagamit. Ito ay salin ni Muhammad Marmaduke Pickthall sa 37:11. Ang tao ay gawa, we created them of plastic clay. Kung mali ang salin na yan, hindi ko yung problema. No? Ang sa akin lang, talagang mali na ang tao ay gawa sa clay. Ngayon, baka sabihin nila ngayon sa Quran kasi, wala naman nakalagay na plastic dyan. Nakalagay naman sa Quran ay clay. So, kung nagkamali si Pickthall dito, kailangan niyang aminin muna na nagkamali si Pickthall. Kasi yung mga Muslim na hindi nakakabasa ng Arabic, natural, magre-rely yon sa mga translations. No? Sa mga translations ng Quran. Sabi nila, yan ay translation of the meaning. No? No, that's not translation of the meaning. Kasi ang clay, hindi kailanman magiging plastic. Hindi kailanman naging meaning ng clay ang plastic. Pag sinabi nila na yan ay translation of the meaning of the Noble Quran, ay hindi ako sangayon doon. Kasi hindi kailanman naging meaning ng clay ang plastic. Okay? So dito, talagang mali ang Quran dito. Na ang tao ay ginawa mula sa plastic clay. Katunayan, kapag ang tao ay na-cremate, no? Pag ang tao pinakremate mo at natapos na ang cremation, hindi naman nagiging plastic, hindi naman nagiging clay ang katawan ng tao. Bagkus ito ay nagiging alabok. Nagiging alabok. Nalalagay pa nga sa jar, hindi ba? Napapansin niyo yung mga mayayaman ngayon na pinapakremate lang yung kanilang mga mahal sa buhay. Ang resulta niyan, nagiging alabok. Hindi nagiging clay. At hindi rin nagiging plastic clay. Hindi. Kaya mali ang sinasabing yon doon sa Quran. Pangalawa, doon naman sa Quran 15:26, sasalin pa rin ni Muhammad Marmaduke Pickthall. Ating tingnan sa 15:26. Sabi naman dito, verily, we created man of potter's clay of black mud altered. Ano daw? Ginawa. Teka, please wag mag-ingay yung hindi kasali. Pa-mute mo na, operator. Pwede bang pa-mute? Thank you. Sid lang. Sid. So, sa mga nanonood dyan sa Zoom, wag lang kayo maingay. Okay? Ito naman tayo ngayon. Ang sabi sa kanilang Quran, sa 15:26, ang tao ginawa mula sa potter's clay of black mud altered. Ano ba yung potter's clay of black mud altered? Ito yung literal na kahulugan yan. Sa literal na kahulugan, ito ay tumutukoy sa luwad o yung clay. Luwad na ginagamit ng mga magpapalayok, potter, na nagmula sa itim na putik, black mud, na nagbago o na-alter. Na-alter. Kaya nga may nakalagay black mud altered with D. Ito ay salin pa rin ni Muhammad Marmaduke Pickthall. Ang tao daw ginawa sa potter's clay of black mud altered. Tunaya, naging kontrahan yung dalawa. Bakit? Sa 37:11, ang tao ginawa mula sa plastic clay. Plastic clay. Sa 15:26, ang tao ginawa mula sa potter's clay of black mud altered. Kaya kung i-visualize nyo na lang, yung pinagkaiba ng plastic sa black mud altered, ang layo ng pagkakaiba. Kasi yung ginagawang ginagawang yung inuhugis ng mga potters, hindi gawa sa plastic clay yun. Yun ay gawa sa putik. 2 minutes. Samantalang ang plastic clay ay plastic, no? Kung nakita na kayo kung paano maghulma, magpapalayok, yung hinuhulma niya doon daw ginawa ang tao. Mali yun. Bakit? Dahil kapag natuyo ang potter's clay of black mud altered, hindi naman ito natutulad sa katawan ng tao kapag na-cremate. Diba? Yung magpapalayok.
Gumawa ng ng vase gamit ang black mud altered. Pag yun natuyo, hindi siya katulad sa katawan ng tao pag na-cremate. Sa madaling salita, mali ang sinasabi ng Quran na ang tao daw ginawa mula sa potter's clay, black mud altered. Pero kakaiba itong sa Quran 1967. Kasi ayon dito, ang tao daw ay ginawa mula sa wala. Mali na naman yun. Unang-una, kinontra niyan 2 talata ng Quran. Sabi sa isa, ang tao ginawa sa plastic clay, tapos ang tao ginawa sa black mud, potter's clay, black mud altered. Ito namang isa, ginawa mula sa wala. Magkakontra, magkakaiba. No? Alangan namang iba-ibang tao ito. Sa ating katuruan siguro, si Adam na siguro ang unang ginawa. No, si Adam sa kanila. Ngayon, isang tanyag na atheist na si Charles Dawson ay pinagtawanan ng mga estudyante sa kanyang talumpati kung saan sinasabi niya na everything comes from nothing. Bakit pinagtawanan siya? Sa talatang ito ng Quran, ganun din na sinasabi na ang tao daw ginawa mula sa wala. Gayong salungat ito sa 2 sura na ginamit ko kanina. Okay. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Brother John Doe ng Roman Catholic Church. At dito tayo mga kapatid sa ating unang pagtatanong ng negative sa affirmative. Brother Ahmad, 7 minutes para sa iyo bro. Your time start now. Okay, so unang tanong ko John Doe. Sinabi mong mali yung pahayag ng Quran. Masusuportahan mo ba? Okay? Masusuportahan mo ba ng scholar? Meron ka bang scholar na maibibigay na nagsasabing itong kapahayagan ng Quran specifically dun sa mga binanggit mong talata ay mali? Meron ka bang maipapakita o wala? Categorical, Mr. Moderator. Okay. Wala akong maipapakitang scholar dahil talagang malaki ang pinagkaiba na ang tao ginawa sa plastic clay. Dahil never talagang mangyari na ang tao ay gawin ng Diyos mula sa plastic clay. Next question. Next question. Okay, next question. Kung wala kang maipapakitang scholar, nangangahulugan na yung pagsabi mo ng mali ay sarili mong pantaha o sarili mong pagkaunawa? Inaamin mo ba o hindi? Hindi ko inaamin. Dahil wala pa akong nakitang tao nang i-cremate naging plastic. Next question. Okay, next question. Ginamit mo yung Genesis para ikumpara sa Quran. Meron ka bang scientific backup or scientific study na yung tao na pagkakagawa sa alabok ay talagang scientific? Meron o wala? Okay, wala akong may pakitang scholar. Pero nakikita naman ng ating mga pisikal na mata na kapag ang tao ay na-cremate, talagang nagiging alabok, hindi nagiging plastic. Kaya mali ang sinasabi ng Quran na ang tao ay gawa mula sa plastic clay. Next question. Next question. So, ibig sabihin, wala ka ring patunay na totoo, wala ka ring patunay mula sa mga scholar, mula sa mga scientists, scientific proof na ang sinasabi sa Biblia na ang tao ay gawa sa dust. Inaamin mo ba na wala kang patunay mula sa scientific na ang tao ay gawa sa alabok? Meron akong patunay. At ang patunay ko, yung mismong nakikita natin pagkatapos i-cremate ang tao. Time stop po na. Anong objection natin? Negative. Ang tinatanong ko is scientific proven. Scientific study. Na ang tao Objection, ay moderator. gawa talaga sa dust. Okay, so scientific proven. Objection, Tinanong mo moderator. bro.
wait lang ha, dinidiinan ng ating negative. Affirmative, anong counter objection doon? Unang-una sa rules natin, sa first affirmative stand, pag hindi ko ginamit, hindi pwede itanong. Wala akong ginagamit na scholar mula pa kanina. Sa aking pagtalumpati, wala akong ginamit na scholar. Pangalawa, ang style ng kanyang pagtatanong, ang tawag dyan, fallacy o false dilemma. Nililimitahan lang niya. Wala akong ginamit na scholar nang ako'y nagpakayag. Kaya hindi pwede, tanungin niya ako ng puro scholar, wala akong ginamit na scholar. Kung ano yung pahayag ko, doon siya dapat magtanong. Okay, so gusto ko lang i-confirm yung unang concern patungkol para mapadali tayo. Yung sinasabi ni John Do na hindi ko pa nilatag yan, yung mga scholar na yan. Next question. So ipapa-next question natin to, bro. Mr. Moderator, Wait lang. kasi na ang tao. Wait lang, bro. Si John Do muna to. Gusto ko lang i-confirm kung ginagamit ba ni John Do yung karapatan niya. Gagamitin ko. Okay. So, bro Ahmad, ganito bro, either nagsasabi ng totoo si Brother John Do or hindi, na nilatag niya yan. Basta sinabi niya hindi niya nilatag. Sa moderator, automatic next question yan ayon sa ating rules. So proceed ka, bro. Okay. Time restriction, bro. Next question, Brother John Do. Ginamit mo ba ang talata sa Biblia na ang tao ay gawa sa dust? Ginamit mo o hindi mo ginamit? Yes, ginamit ko ang Genesis 2:7 na ang tao ay ginawa mula sa alabok ng lupa. Pero wala akong binabanggit na pinatutunayan na niya ng scholar. Bakit? Dahil sa physical pa lang, pag nagpa-cremate ka, resulta alabok talaga, hindi plastic. Kaya mali ang sinasabi ng Quran na ang tao ay gawa mula sa plastic. Next question. Next question, Mr. Moderator. Ginamit niya ang 2:7 ng Genesis. Ngayon, dahil sinabi mo na ang tao ayon sa Biblia ay gawa sa dust, Mr. Moderator, I think pasok ang tanong ko. Saan ang patunay mo mula sa pag-aaral ng mga scientists na talagang ang tao Objection, ay Moderator. gawa sa dust? Okay, time stop mo na. Objection ng ating affirmative, ano yan? Nagtanong na naman siya ulit sa scientist. Ang sabi ko, Wait lang. Sige. sabi ko, May counter naman, sige. Sige, ang affirmative. sabi ko, ang ebidensya ko, yung resulta mismo pag natapos na ang cremation. Pag natapos na ang cremation, nakikita talaga ng lahat ng tao na alabok ang resulta, hindi plastic. Wala akong binabanggit na scientist. Wait lang, bro. Sige. So ganito kasi, nagpapaliwanag ka na Brother John doon sa tinatanong niya. Pero punta muna tayo sa kay Ahmad doon sa counter objection. Bro, Ahmad, proceed ka, bro. Ang counter objection ko kasi, Mr. Moderator, ginamit niya yung 2:7 ng Genesis, which is ang tao gawa sa alabok. Ngayon, gusto kong mag-back upan niya sa tanong ko. Kailangan syempre, hindi yung hearsay lang. Nasa debate kami, kaya tinatanong ko siya, he is under my cross-examination. Okay. Nagtatanong ako kung nasaan ang patunay patungkol doon. Okay. So ganito, magde-decide muna ako. Actually, ang hinahanap mo, bro, yung patunay nga. At si Brother John doon nag-object, pero I think nagpapaliwanag niya siya doon sa kanyang sagot ba. Ang gagawin ko na lang, bibigyan ko na lang ng 20 seconds si Brother John do. Tapos Brother Ahmad, pwede kang mag-objection dito, bro, kung you feel na kung ano man yung baga kung hindi nasasagot ba. Brother John do, 20 seconds, ano daw yung patunay? Ang patunay ko, yung nakikita talaga ng tao pagkatapos i-cremate, yung tao nagiging alabok, hindi scientist ang ginagamit kong patunay, kundi yung talaga nakikita ng tao na naging alabok yung katawan ng tao pagkatapos i-cremate. Next question. Next question. Okay. Ang alabok ba, Jando? Confirm ko lang ha. Ang alabok ba na tinutukoy mo, ito yung gawa sa putik? Tama o mali? Mali. Kasi pag na-cremate ang tao, hindi naman nagiging putik. Nagiging alabok talaga ang katawan ng tao. At yung alabok, syempre pag binasa mo, nagiging nagiging putik yun, yung alabok binasa mo.
pero alabok pa rin pag natuyo. Kaya, hindi yan plastic. Ang sinasabi ng Quran na Next question. gawa sa plastic, yun ang mali. Okay, next question ko, Mr. Moderator. Sabi dito, then Yahweh, God, formed man, dust drawn from the clay. Okay, ang tanong ko, ang clay ba ay hindi pinagsamang dust at tubig? Pinagsama o hindi? Okay. Hindi. Pag pinagsama yung dust at saka tubig, resulta mud. Putik mud. Diba? Iba naman yung clay. Pero hindi siya plastic. Bro, doon ka mag-focus sa stand ko. Mali ang sinasabi ng Quran na ang tao ginawa mula sa plastic clay. Next question. Okay. Next question. Sabi mo kanina, i-confirm ko lang, batay sa Biblia, ang tao ay gawa sa dust. Objection, moderator. Time stop. Anong objection natin? Napapansin ko ang mga katanungan ni Domer, nakapokus na lang lahat sa Biblia, baka maubos yung oras. Puro sa Biblia ang tanong niya. Dapat tanungin niya ako sa sinasabi ko doon sa... Wait lang ha. Gusto ko lang maintindihan mo na yung objection ha. May counter ka, Brother Ahmad, lagi. Brother Jando, pakiulit niya. Napansin ko lang kasi, sunod-sunod yung tanong niya, baka nasa Biblia, baka maubos lang yung oras natin. Sa katanungan niya, nakapokus sa Biblia. So hindi siya tinatanong, hindi niya ako tinatanong doon sa Quran kung mali ba o tama. Dapat sana doon siya mag-focus. Okay, so I think ang objection mo, bro, suggestion doon sa kabila kung paano siya magtanong. Brother Ahmad, may counter objection ka doon, bro? Counter objection, Mr. Moderator, problema niya yon dahil gumamit siya ng Biblia sa presentation niya. At ang rules natin, ang pagtatanong ko magmumula sa presentation niya. Okay. So dito mga kapatid, ipaparesume ko ulit yung pagtatanong, Brother Jando. However, I think nadinig naman ni Brother Ahmad yung sinasabi mo na you suggest na doon magtanong. However, tingnan ko muna kung yung forma ng tanong ni Ahmad dito. Buuin mo muna, Brother Jando, tapos you can object naman dito ha. Brother Ahmad, proceed ka muna sa question mo, bro. Okay. Ito yung tanong ko, Mr. Moderator. That's 50 seconds. Nakukompuse ako sa salita. Time stop muna, time stop. Bro, nawawala ka, bro, Ahmad. Okay na ba? Okay check. Na? Yan. Pakiulit yung from the start, bro, yung sa pagtatanong mo. Okay. Ito, Brother Jando. Kasi, nakukompuse ako sa alabok. Ang alabok ba ay gawa sa lupa o gawa sa abo? Sagot. Yung alabok ng lupa. Sabi sa Genesis 2:7, ginawa ang tao mula sa alabok ng lupa. So galing siya sa lupa. Hindi siya galing sa... Time stop. Okay. Sagot. Wait lang. Objection, Brother Ahmad. Proceed, bro. Categorical kasi yung tanong ko eh. Ito ba'y gawa sa lupa o gawa sa abo? Okay. So, Brother Jando, ready ka namang mabili or magka-counter object ka muna? Counter objection ako, false dilemma pala yung tanong niya. Pala siya false dilemma. Pareho lang yung Brother Russia kasi alabok ng lupa ang sinasabi sa Genesis. Alabok ng lupa. Okay, so I suggest, bro, kung wala ka mapili din, you can use the 10 seconds or sabihin mo lang next question. So, nang gagawin mo? Sasagutin ko 10 seconds. No? Proceed, bro. 10 seconds. Ang sabi kasi, ang tao gawa mula sa alabok ng lupa. No? Alabok ng lupa. Kaya siya, the same lang, alabok ng lupa. Hindi siya gawa sa plastic clay. Next question. Okay, next question. Sabi ni Jando, ang binanggit daw sa Biblia. 7 minutes time. Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating 7 minutes na first cross ng ating negative.
At syempre dako tayo sa kanyang presentation. Pero bago yan, shoutout muna sa ating mga nasa live mga kapatid. At syempre nandyan si Dawood Islam, okay, debater din to. Si Khalid Mamiskal, nandyan din si Mac MK Kalman, si Umar Musa, napaka-supportive nila for sure sa ating negative dito. Si Jeng Jeng, si Dawood sabi niya hindi mo pwedeng gamitin ang Biblia para mapamalian ang Quran. Sabi naman ni Mac MK Kalman, ano kaya yung source niya na sa plastic clay ginawa ang tao? Shoutout din kay Geng Geng o Jeng Jeng. Hala, baka toy lang yun ang ginawa sa kanila or doll or mannequin. Shoutout din kay Umar Musa, saan yata niya napag-alaman na ginawa ang tao sa plastic? Jason Gulong, decomposition iyan ay scientific approach na kapag namatay yung tao ay nagiging alabok. Shoutout din kay Christine Everlay, kasan gumising manood ka. Ayan. Shoutout din kay T. George, hahaha, plastic talaga yung tao. Paano yun? Shoutout din kay Amy Alfonso, dito din kay Maria Cecilia, gawa pala sa plastic ang mga Muslim. Sabi ni Zach kasi Adul Amer, anong Quran yan na plastic ang mababasa natin? At shoutout din kay Ismael Dungon, kay Gladwin Ladaw, ang topic ang pagtuunan at pag-usapan. Emmy Alfonso, syempre, mahal na mahal ko yan, Sister Emmy. So mga kapatid, dako tayo sa ating negative naman. Brother Ahmad, 10 minutes bro. First presentation, your time start now. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang topic namin ay patutunayan ni Jando na mali ang Quran. Objectively. Hindi yung subjective. Okay? Magkaiba yung objective at yung subjective, Mr. Jando. Kaya hinahanapan kita kanina, sinong scholar ang nagsabi na yung pahayag sa Quran na pinagsasabi mong mali, sinong scholar ang sumuporta sa'yo na yun ay mali? Bakit? Kasi subjective yan. Sa'yo lang yan dahil wala kang naipakita. Pananaw mo lang na mali. Tinatanong kita kanina, meron ka bang mababasa na pinatunayan na ang tao ay gawa sa alabok? Wala ka ring maipakita. Pinagbabatayan mo lang din yung sarili mong tinitignan. Alam nyo, sabi niya, ni Jando, tingnan nyo kung paano niya baluktutin yung mga talata sa Biblia. Sabi ni Jando, alabok ng lupa. Teka lang, Jando. Sa Genesis chapter 2, verse 7, wala tayong mababasang alabok ng lupa. Ito ang sabi dito, nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa ba? Hindi. Walang karugtong dito na alabok ng lupa, Mr. Jando. Ewan ko lang kung paano mo binabaluktot, pinagtatagpi-tagpi, yung mga talata. Ang sabi dito, nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong, at nagkaroon ng buhay. Nasaan doon ang salitang lupa? Nasaan doon ang salitang lupa? Wala. Ngayon, gigibain natin itong binigay ni Jando na talata ng Quran na pinagkukontra niya. Kontrahan daw. Ay, teka lang. Wala naman tayong mababasang plastic clay doon, Mr. Jando. Basahin natin sa Arabica kasi pinagkontra-kontra niya. Sabi dito, fastaftihim ahum asyaddu khalqan amman khalqana inna khalaqnahum min tin. Kayo, sabi ng Allah, yung tao,
katotohanan ay linikha kayo mula sa tin. Ano ba yung tin? Clay. Ngayon, kung gagamitin mong batayan ang Biblia para sabihing mali ang Quran, aba, yung salitang clay dito, binanggit din. Sa Genesis chapter 2, verse 7, okay, ang sabi dito, then Yahweh, God formed man thus drawn from the clay. Ang ibig pong sabihin ng plain, okay? Sa 37 verse 11, ang ginamit doon, plain. At paunahan ko na kayo, mali ang sinasabi ni Jando na yung mga Muslim na hindi nakakabasa ng Arabic ay nagre-rely daw sa translation. No. Dahil ang mga Muslim na hindi nakakaintindi, hindi nakakabasa ng Arabic, nagre-rely sa tafsir. Magkaiba Jando, ang tarjumah, ipapaliwanag ko sa iyo yung ginamit ni Jando kanina ay tarjumah at hindi tafsir. Ang tafsir, ito yung pagpapaliwanag ng Quran, Mr. Jando. Sa tafsir at maging sa Quran, hindi na natin gamitin ng tafsir, mismong sa Quran na Arabic. Okay. Ang binanggit sa mismong Quran ay plain. Plain. Ibig sabihin ay ito yung clay, no? Ito yung clay. Ngayon, sabi niya kanina dito sa chapter 15 verse 26 ay black. Okay. Hindi siguro alam ni Jando kung paano ang paniniwala nating mga Muslim. Puntahan natin yung 15. Okay. Ang binanggit doon sa 15 ay ito. Pilit niyang pinagbabangga yung dalawang talatang hindi naman magkakontra. Chapter 15 verse 26. Okay. Ang sabi dito, okay, wala kada khalaqanal insana min salsalin min hamaim masnun. Tignan nyo ang kasinungalingan ni Jando. Ano yung sabi niya kanina? Sa black daw, black. We have created Adam, the progenitor of mankind, from dry clay. Ayun. Hindi sila nagkakasalungatan. Doon sa una, sa chapter 37, verse 11, linikha ang tao mula sa tin, sa clay. Dito, ganun din, Mr. Jando. Pilit mong pinagbabangga yung dalawang talata na magkakontra, na hindi magkakontra, pilit mong pinagkukontra. Ngayon, tatanungin tayo ni Jando. Sino ba yung nagsasabi doon ng totoo sa dalawa? Kaya nga kapatid, ang Quran, bawat translation ng Quran, nandoon yung Arabic para kung may pagdududa kami sa mga translation na ilinalagay nila, makikita namin kung ano yung original na ginagamit doon. Ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, okay, ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, afala yatadabbaruna al-Quran, Jando. Hindi mo ba isinasaalang-alang ang Quran? Walau kana min indi ghairillah, kung hindi ito galing kay Allah, walajadu fihi ikhtilafan katira, ay makakatagpo kayo rito ng napakaraming kamalian. Jando, yung binibigay mong kamalian, sarili mo lang pantaha. Sarili mo lang pagkaunawa. Sarili mo lang haka-haka. At yung sinasabi mong Biblia, chapter 2, verse 7, na sinasabi mong tama, sarili mo lang din pagkaunawa. Sarili mo lang din sa pantaha. Meaning to say, hindi ka objective. Subjective yung presentation mo. Sa'yo lang yon at hindi para sa lahat.
Sa'yo lang yun, Jando. Sa paniniwala mo lang yun. Hindi yun sa paniniwala ng pangkalahatan. Kaya, pakitaan mo ako ng isang argumento objectively na ang Quran ay mali. Just 1 minute. Bakit? Ang Quran ay hindi kagaya ng Biblia, Jando. Ha? Ang Quran ay hindi kagaya ng Biblia. Ang Biblia nyo at kahit kayo, aminado kayo, na meron itong, scribal error. Ha? Sa katotohanan, meron tayo dito mga mababasa. Okay? Napakarami nating mababasa rito sa mga talata ng Biblia ninyo na kayo mismo, inamin ninyo na may mga talata kayong isiningit dito na hindi naman talaga original na matatagpuan dito. Ha? O, kagaya nito. Sabi dito, ito, Biblia nyo ito, CCB, Jando. Ito yung ginamit ko nung kay Junre at sinuportahan mo. Sabi dito, sa footnote, okay, chapter 8, verse 1, the section, chapter 8, verse 1 to 11, is not found in most ancient manuscript of John's Gospel. Many think that this selection is from another source. Time. Hindi po ito matatagpuan. Time number. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating negative. Brother Ahmad ng Islam mga kapatid. So dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Brother Jando ng Roman Catholic Church, 7 minutes para sa'yo. Your time start now. Okay, nilibat mo yung paggamit ko ng Quran 15:26. Sabi mo sarili kong sa pantaha daw yon. Yun ang binanggit mo. Tama ba ang sarili kong sa pantaha yon? Yes or no? Yes, Mr. Moderator, sapagkat ang ginamit doon ay hindi magkakontra. Sapagkat doon sa chapter 7, verse 11, ang ginamit doon ay clay at doon sa chapter 15, verse 26, ang ginamit din doon ay clay. Sarili mong sa pantaha yan. Jando, next question. Next question. Dito sa ginamit kong salin ni Muhammad Marmaduke Pictal, sangayon ka ba na sa 15:26 na mabasa natin na Potter's Clay of Black Mud Altered o tutol ka? Tutol ako, Mr. Moderator, sapagkat hindi naman yan ang nakalagay sa Quran. Ito ang Quran, Mr. Moderator, at hindi yan. Ha? Yan ay kung papaano niya i-translate mula sa Arabic. Pero sa Arabic, ang ginamit dyan sa chapter 15 ay plain, clay. Paano mo ipapaliwanag yan? Hindi mo naman, hindi ka Next question. Hindi ng Arabic. Next question, bro. Objection. Time, stop. Okay, objection. Objection muna, bro. Ito yung sinasabi ko dati, mag-object muna ako, moderator, okay lang ba? Proceed lang. Kasi dati, before ko kinagat itong tema na ito, sinabi ko sa kanya, baka hanapan mo ako palagi ng Arabic. Kasi hindi kami nakakabasa ng Arabic. Ito na nangyari ngayon, puro na siya Arabic ngayon. Ang akin lang dito, moderator, may ginagamit ako. So, wag niya akong paanoy na hindi to Quran to ginagamit ko, dito comics, Quran to ginagamit ko. Okay. So, counter objection, I think, moderator. Yes, bro. Wait lang, bro. So, I think nag-object ka doon sa line doon sa kanina, no? Brother Ahmad, proceed ko, bro. Counter objection. Ang counter objection ko, yung sinabi niyang pinag-usapan namin, hindi ka pababasahin ng Arabic. Sabi ko, oo, hindi kita pababasahin ng Arabic kasi hindi ka naman marunong magbasa ng Arabic. Pangalawa, yung source na ginagamit niya, hindi yan Quran, tarjum'a yan. Okay. Magkaiba ang Quran at tarjum'a. Okay, so dapat bago mo kinagat yan, pinag-aralan mong pagkakaiba ng dalawa. Okay na. Ganito, kasi medyo nagpapaliwanag kayo during dito sa cross examination. Gusto ko lang dito ibalik natin sa question and answer, bro. Punta tayo kay Brother Jando muna. Proceed ka muna, bro. Okay. So, ulitin ko tanong ko ha. Sangayon ka ba na ang mababasa dito sa salin ni Muhammad Marmaduke Pictal, ang tao ay gawa mula sa Potter's Clay of Black Mud Altered? Sangayon ka ba na yan ang mababasa dito o tutol ka na yan ang mababasa dito? Tutol ako, Mr. Moderator, dahil hindi naman Quran ang binabasa niya. Yan ay tarjum'a. Magkaiba ang tarjum'a sa Quran.
Ha? Dapat pinag-aralan mo yan. Ang tarjuma, ito'y kung papaano ito inintindi ng nagsalin. Samantalang ang Quran ay kung papaano ito ibinigay Next ni question. Allah. At ang Next question. Next question. Dahil tumutol ka na ang mababasa sa 15:26 ng Quran sa ginamit kong Muhammad Marmaduke Pictal ay hindi black mud altered. Ano ang nakasulat dito sa salin ni Muhammad Marmaduke Pictal sa Quran 15:26? plastic clay nga ang nakasulat dyan. Pero Objection. tutol nga ako dyan. Time stop. Okay, anong objection natin? Ang tanong ko 15:26. 15:26. Ko-confirm ko lang kasi sa pantaha daw eh. So, ko-confirm ko lang kung yung ginamit ko ba sa pantaha ko lang may binabasa ako. Confirm ko lang 'yun. Oh, pag ano sa kanya. Okay, so nag-object ka bro sa pagsagot niya, no? Brother Ahmad, Okay, sasagot meron ako. kang counter-objection? Sasagot ako, Mr. Moderator. Okay, so ano mo muna natin bro, ipabalik natin yung tanong bro. Naka-time stop naman to, tapos mag-on lang kay Ahmad para ma-clear lang ulit. Brother Jando, pakiulit nga yung tanong mo bro. Dahil tumutol ka na ang mababasa sa salin ni Muhammad Marmaduke Pictal ay potter's clay of black mud altered. Ano ang nakasulat sa salin ni Marmaduke Pictal kung ito ay hindi potter's clay of black mud altered? Ano? Proceed. Okay. Yung binabanggit niya doon sa chapter 15 verse 26 at saka doon sa 37 verse 11, ang ginamit doon, Mr. Moderator, ay parehas clay sa Arabic, plain. Hindi kontrahan yan, Mr. Moderator, pinagkokontra niya lang. Next question. Next Objection. Okay. Proceed sa objection mo na ha. Hindi sinasagot ang tanong ko. Ang sabi niya kasi tutol siya na sa salin ni Muhammad Marmaduke Pictal sa 15:26. Ang mababasa diyan ay ang tao gawa sa potter's clay of black mud altered. Tutol siya na yan daw. Tutol siya na yan daw mababasa diyan. Ano ang mababasa sa 15:26 ng salin ni Muhammad Marmaduke Pictal kung hindi potter's clay of black mud altered? Ano mababasa diyan? Okay, so again, inulit mo yung tanong mo bro. Mr. Moderator. Yes, wait lang bro ha. Gusto ko lang ipaintindi. Yung objection ni Brother Jando, nag-object ka. Nag-object siya dahil sa pagsagot mo kung paano ka sumagot dito ha. Brother Ahmad, proceed ka sa counter-objection doon. Nagtatanong siya kung tutol daw ako sa salin ng kanyang ipinapakita na black clay. Kung tutol daw ako, ano daw ang salin doon? Binasa niya na yung salin doon sa talatang binigay niya. Ang tinututulan ko, hindi yun ang nakalagay sa Quran kasi yan ay tarjuma. Ang ginagamit niya ay tarjuma at hindi po Quran. Okay. At sa Quran, hindi yan ang nakalagay. Okay. Next question. Okay, so ganito mga kapatid ha. Brother Jando, yung pagsagot niya bro, again, hindi ako judge dito kung that is tama or mali. However, tinatanggap ko yun as a valid answer bro. So nasa audience naman yan kung titimpangin kung talagang nakasagot o hindi, no? So proceed ka muna Brother Jando sa next question bro. Next question tanong ko sa kanya. Sabi niya kasi sa pantaha ko lang. So ulitin ko, kung tutol ka na ang mababasa sa salin ni Pictal ay potter's clay of black mud altered, ano ang nakasulat sa salin niya kung hindi ito potter's clay of black mud altered? Okay, ito, sagot ko Mr. Moderator. Yung sinasabi kong sa pantaha niya na mali yung nakasulat o mali o salungatan yung nasa Quran, yun ang sa pantaha niya. Yung salin na ginamit niya, yes, nabasa niya dyan. At dahil nabasa niya yan, ang sabi niya, mali daw. Sa pantaha niya yun. Sarili niyang opinion yun. Next question. Next question. Okay, sarili kong opinion at mali ako doon, sabi mo. Tanong, uulitin ko, itong sinasabi ni Muhammad Marmaduke Pictal na ang tao ay gawa sa potter's clay of black mud altered, tama ba ito sinabi niya o mali? Okay. Kanina ko pa sinasagot, Mr. Moderator.
Objection, moderator. Na hindi yan ang Time stop, nakalagay. time stop. Okay. Objection natin, affirmative. Unahin natin yan. Categorical ang aking tanong. At ito ay for clarification lang sa sinasabi niya sa pantaha lang daw ako. So, categorical ang tanong ko, moderator. Pakisagot niya yung categorical bago siya mag-explain. Counter objection, Mr. Moderator. Okay, ang objection dito bro, yung sa tama or mali ha. Brother Ahmad, counter objection mo bro. Kanina ko pa yan sinagot, Mr. Moderator. Pang-apat niya na tanong yan. Na ganyan pa rin ang tanong niya. I think it is a circular argument. Kanina ko pa sinasagot yan. Okay. So, ganito bro. Sa rules ko kasi, wala pa tayong rules doon sa paulit-ulit ng tanong ba. Kasi usually, ginagamit din yan ng debater as a technique kung ano man yung gusto nila. However, dito, tinatanggap ko yan as a valid question. Yung tama or mali. Kung hindi ka makapili bro, mag-explain ka kung anumang dahilan, pwede 10 seconds. At sasagot ako, Mr. Moderator. Sige bro. So ano mo nang pinipili mo bro? Tama sasagot ba daw? Ako, pakiulit ng tanong. Okay, pakiulit mo na yung tanong. Okay, ulitin ko ang tanong ko. Itong sinasabi sa Quran 15:26, salin ni Muhammad Marmaduke Ipiktal na ang tao ay gawa sa potter's clay of black mud altered. Tama ba ito o mali? Tama or mali? Okay. Mali po, Mr. Moderator. Okay? Sapagkat ang ginamit sa Quran, hindi sa tarjuma na ginagamit niya. Tarjuma yung ginagamit niya, hindi Quran. Ang topic namin Quran. Okay. Ang ginamit sa Quran ay tin, clay. Next question. Next question. Okay, next question. Dito naman tayo ngayon sa 37:11. Ayon dito kay Pictal, ang tao gawa sa plastic clay. Tama ba ito o mali? Okay, ulitin ko, mali, Mr. Moderator. Sapagkat sa Quran, wala tayong mababasang plastic clay. Ano bang Arabic ng plastic clay? Ang binanggit sa Quran, dyan sa 37 verse 11, plain clay. Next question. Next question. Next question. Tinutulam yung sagot ko kanina na kapag klinimate ang tao nagiging alabok ng lupa. Sabi mo, walang mababasa sa Biblia alabok ng lupa. Tama ba yung sinabi mo o mali? Tama, Mr. Moderator. Dahil dito sa salin ng Biblia nila, wala tayong mababasang alabok ng lupa sa talatang ibinigay niya. Sabi niya kanina, ang binanggit sa chapter 2, verse 7, ay alabok ng lupa. Wala po, Mr. Moderator. Next question. Next question. Next question. Sa Genesis 2:7 ng ang dating Biblia 1905, sang-ayon ka ba na mababasa dito alabok ng lupa o tutol ka na naman ulit? Tutol din ako, Mr. Moderator, sapagkat ang hawak ko ring Biblia din ha. Tingnan mo ha. Biblia niya, hawak niya Biblia. Hawak ko rin Biblia. Biblia din nila. Walang nakalagay dito na alabok ng lupa o saan ang totoo, yung Biblia ang hawak mo o itong Biblia ang hawak ko. Next question. Next question. Next question. Kung hindi alabok ng lupa ang mababasa sa Genesis 2:7 ng ang dating Biblia, ano ang mababasa? Ay problema mo yan kung ano ang mababasa. Objection, moderator. Pagkat dyan sa talata Time mo. stop, Objection. time stop muna. Objection. Okay. Unahin natin ang objection bro ha. Proceed. Ang objection ko, ang sagot niya, hindi responsive sa aking tanong. Sabi niya kasi tutol siya na sa ang dating Biblia, ang mababasa alabok ng lupa. At dahil tutol siya na alabok ng mababasa dito, ano ba ang nakalagay sa Genesis 2:7 ng ang dating Biblia kung hindi alabok ng lupa? Okay, so ang objection mo bro, doon sa unang pagsagot. Okay, so ito, sasagot naman si Brother Ahmad, kaya ipapatuloy ko lang to 20 seconds. Bro, ano daw yung nakasulat? Proceed bro. Okay. Sa Bibliang binasa niya, mababasa yung alabok ng lupa. Pero dito sa Biblia niya rin, Biblia din nila, Biblia nyo rin, ang nakasulat dito, alabok, walang alabok ng lupa. So saan ba talaga ang totoo dyan? Yung Bibliang hawak mo o itong Biblia nyo rin? Next question.
Next Next question. Ang sahin ng Sahih International sa Quran 37:11, ano ang nakalagay? Plastic clay din ba o hindi plastic clay ang nakalagay? Counter objection, Mr. Moderator. Hindi, objection yan bro kasi objection yan bro. Ah. Time stop mo na. Objection. Proceed ka bro. Hindi ko ginamit ang Sahih International. Mamaya ka magtanong dyan. Objection. Counter. Okay, so pinasok mo doon sa objection bro, no? I-proceed muna natin sa counter objection. Counter ko. 37:11 yung pinagkukuhanan dito. Kasi binanggit niya yung hindi pareho ang salin ng magandang balita Biblia at ng dating Biblia. So kaklaro yung sa kanya rin. Sa Okay. Quran 37:11 na pinagbabangayan namin, nasa Okay. topic yan. Okay. So ito, sa salin ng Sahih International, mababasa ba doon ng plastic clay o hindi? Okay na bro. So ganito. Actually, ibabalik ko to kay Ahmad kasi meron siyang sinabi dito na hindi ko pa nilatag yan. Bro, next question mo ba to or sasagutin mo bro Ahmad? Next question, Mr. Moderator. Kasi Proceed. hindi ako gumamit Proceed, ng Sahih International. Okay. Ang gamit ko Okay na, bro. pagbasa ito. Okay na bro. Tanungin niya ako dito. Okay na bro. So proceed tayo brother Janto. Next question. Sang-ayon ka ba na sumagot ka rin sa tanong ko? Time. Oh, 7 okay. minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate, which is yung ating first presentation at first cross-examination. So sa mga bagong pasok dyan sa ating live mga kapatid, meron tayong debate ngayon between Roman Catholic and Islam mga kapatid sa topic na patutunayan ng ating affirmative na mali ang Quran. Affirmative natin mga kapatid si Brother Janto ng Roman Catholic, negative naman si Brother Ahmad ng Islam mga kapatid. So please mga kapatid, share yung ating live streaming ngayon kung gusto nyo yung mga ganitong usapan. So syempre pa-shoutout tayo kay yung aking co-moderator na din, Marcel Moncada mga kapatid, debater ng JW, shoutout sa iyo. Aladin Gregorio ng Baptist, sa malaking shoutout sa inyo. Dawood Islam, shoutout sa kanya, sabi niya hindi Quran ang gamit ni Jando. Shoutout din kay Aladin Gregorio, watching daw siya. Kay Mac MK Kalman, Quran 15:26-27, translated by Muhammad. Macdot Pitkal, translation, and indeed we created man from sounding clay. Pahayag ni Muhammad, Marmuduki Piktal ay sounding clay. Shoutout din kay Zach Amir, anong Quran gamit ni Jando? Question mark. Shoutout din kay Lovinel Soto, wala na nagkaheto na si Ahmad. Shoutout din kay Jason Gulong, both Genesis 2:7 and Genesis 3:19 sa Greek Hebrew interlinear ay das yung ginagamit at hindi clay. At shoutout din kay Jeng, Genesis 2:27, ang Diyos ay naglikha ng tao mula sa likabok at ng lupa at hininga ng buhay. Imahen ng Diyos. Number 2, ang tao ay nilikha sa imahen ng Diyos. Haba no? Shoutout din dito kay Clara Mara. According po ito sa Quran 86 verse 6 at tafsir ng Sunni scholar ng Islam ni Ibn Kathir. Mahaba. Basahin nyo na lang. Shoutout dito mga kapatid kay sino pa yung hindi ko nabasa? Atijo Aniber, wala na, nauutal na si Muslim. Dawood Islam, hindi Quran ang gamit ni Jando. So ito to. Mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo dito at dito tayo sa rebuttal. 10 minutes, Brother Jando. Your time start now, bro. Okay, thank you. So, kinukunta ko yung niya kasi sabi niya kasi walang mababasa daw sa Bible, alabok ng lupa. Ayan no, ang dating Biblia at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. At kung titingnan natin yan sa sa Hebrew talaga niya, nakalagay diyan apar. Ayo, apar. O ano yung apar? The dust. Di alabok nga. Hanapan ka pa ng scientific ng ebidensya. Nasa harapan mo na nga nangyayari na eh. O, pangalawa, eto ngayon si Marmaduke Piktal na ginamit kong salin. Sino ba si Muhammad Marmaduke Piktal? Muhammad Marmaduke Piktal
born Marmaduke William Pickthall, was an English Islamic scholar, noted for his 1930 English translation of the Quran, called The Meaning of the Glorious Quran. Oh, wait lang. Sino to? Uy, wait lang muna. Sino yan nagsasalit? Ano dyan? Ricardo, ano yung microphone? Wait lang. Time pause muna, bro. Kami na. Time pause muna. Ano ba naman to, Ricardo Lodivice? Okay, tingnan ako ha. Ito ngayon, si Muhammad Marmaduke Pickthall, ito ay Islamic scholar. Yung sinabi, yung salin niya, ang binabasa ko, scholar to ng Islam. Kung mali itong scholar ninyo, hindi ko na problema yun. Pero at least inamin niya na mali talaga ang sinabi ni Pickthall. At yung salin ni Pickthall, yun ay salin niya doon galing sa unawa ng Arabic to eh. Ayun ang salin niya. So hindi ko problema yun. Pangalawa, ngayon, dito na ko niya ano sa Arabic ngayon. Sa Arabic na tayo kasi alam niya kasi na tayo mga Katoliko dito nag-aaral ng Arabic. Sabi ko sa kanya, dapat niyang means para sa lahat talaga yung mga wala siyang ano ha, hindi niya kontra siya ng kontra. Pagpapabasa ko sa kanya, ito na ngayon, Quran 4:157 naman tayo. Okay. Sabi dito sa Quran, sinabi ng mga Hudyo na napatay daw nila ang Mesiyas, no? Dito sa talatang ito ng Quran ay sinasabi ng mga Hudyo na si Jesus daw ay Mesiyas para sa kanila. Mali yun. Bakit? Hindi kailanman kinikilala ng mga Hudyo na kalaban ni Jesus na siya ay Mesiyas. Na katunayan, sinasalungat nila si Jesus dyan. Kung meron kayong kakilalang membro ng Judaism, ipagtanong ninyo, talagang tutol na tutol sila na si Jesus ay Mesaya. Tutol sila doon. Kaya sinasabi sa Quran nila na tinatawag nila si Jesus na Mesaya, mali yun. Bakit? Ayon sa Insights from God's Word by Emmanuel Maloneda, sa page 72, ang sabi niya rito, the Jewish people were looking for a mighty king to come as the Messiah, to deliver them from Roman bondage. They were more concerned with their political condition than they were with spiritual deliverance from their sins. Consequently, when Christ made his appearance as a humble teacher from Nazareth, most of the people were unwilling to accept him as the Messiah. So hindi nila matanggap si Jesus na Messiah. Tapos sasabihin ng kanilang Quran na tinatawag nila si Jesus na Messiah, mali yun. Mali yun. Bakit? Hindi kailanman tatawaging Messiah ng mga kalaban ni Jesus si Jesus. Patunayan, para sa kanila, blasphemer yun. Wala nga time tsaka na. Nilalamunan ko. Ngayon, kung ating titingnan ito sa isang aklat, Love One Another ni Rabbi Israel Zoleh. Ito ay isang Judaism. Sabi niya dito, ayan, ito sabi niya, in his religion class, in the Jewish community, he was told Jesus was a blasphemer. Since being a man, he considered himself God. That is why he had been condemned to death on the cross. So, dito, hindi nila matanggap na si Jesus ang Misaya. Tapos sasabihin nila na Misaya si Jesus. Mali yun. Mali yun na sinasabi ng Quran. Okay. Ngayon, dito naman tayo ngayon sa meron kasi ako na Muslim nung nag-live ako, to the point. Nagtanong siya patungkol sa Marcos 15:32. Nagtanong, sabi niya, yung tinawag daw na Messiah o Kristo si Jesus,
yun daw ay isang pangungutya. Nangungutya. Tama naman na yung sa pangungutya. Pero yung sinasabi sa kanilang Quran, hindi pangungutya yun. Tinanong ko sa ChatGPT kung isa bang pangungutya ang pagtawag kay Jesus na Kristo sa Quran 4:157. Ang sagot ng ChatGPT ay ganito. Sa Quran 4, verse 157, binabanggit ang tungkol sa krusifikasyon ni Jesus. Kilala bilang isa sa Islam. Ngunit ang paggamit ng titulong Kristo o Almasi sa Arabic ay hindi panunuya, kundi isang pagkilala sa Kanya bilang isang mahalagang propeta at hinirang ng Diyos. Yun. Tinawag siyang Almasi, hindi yun panunuya sa Quran. Kaya yung sinasabi ng kanilang Quran na tinatawag nila si Jesus na Messiah, mali yun. Katunayan, meron pa silang binanggit doon na hindi napatay si Jesus. Mali din yun. Bakit? Naalala ko dati yung yung talakayan ni Muhammad Rodriguez sa sino yung isang viewers natin. Yung kanyang apelyido Bayot, tinanong siya, Rico, ni Brother Rico, tinanong siya patungkol doon sa meron ka bang mababasa sa history na hindi napatay? Kasi yung pinapabatayan nyo, Quran lang. How about sa history? Meron ba sa history, mababasa ba ninyo na ang Jesus ay hindi napatay? Wala rin siyang prueba. Katunayan, kung babasahin natin yung mga komentary sa wait lang. Badala siya, time pause muna. Malikot yung chikiting ko rito eh. Okay. Okay, ngayon. Wait lang. Wait lang muna bro. Labas ko muna to kasi lalambing na to. Ibig sabihin naantok na to. Okay, ganyan. Wait lang ha. Wait lang muna. Okay. Ngayon kinuha ko yung sinasabi doon sa Isaiah 53:3 hanggang 8, may papatayin doon. Papatayin. Siyempre, si Propeta Isaiah yung humula noon. Pag hindi mangyayari yun, hindi matutupad na siya ay propeta. Siya lilitaw na isang bulaang propeta. Kaya nga doon sa Gawa 8:31 hanggang 35, pinaliwanag ni Felipe doon sa nakasakay sa karwahe na yun ay patungkol kay Jesus. No? Kaya, ngayon, sabi niya dito, kung titingnan naman natin sa Annals 1544 ni Cornelius Tacitus, sabi, consequently, to get rid of the report, Nero fastened the guilt and inflicted the most exquisite tortures on a class hated for their abominations called Christians by the populace. Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilatus. Isang Roman historian, tandaan nyo ha, isang Jewish rabbi ang nagpapatunay that is why he had been condemned to death on the cross. Tapos, ito naman si Tacitus naman, sabi naman si Tacitus, merong Kristos nag-suffer ng extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilatus. Na-crucify talaga si Jesus, si Kristos, yung leader ng tinatawag na Christians by the populace. No? Ngayon, isa pang yun. Okay. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative Brother John Do ng Roman Catholic Church. At dito tayo sa second cross ng ating negative. Brother Ahmad ng Islam, 7 minutes bro, second cross. Your time start now. Okay. Ito, next question ko. Siguro naman ay hindi na siya makakapag-objection. Ito, unang tanong, Mr. Moderator. Saan mababasa, okay, mula sa mga scholar
na yung pinagbabanggit niyang mga talata ay mali at kontrahan? Sagot? Okay. Ang wala akong binanggit na scholar sa pahayag ko. Ang ginamit ko sa pahayag ko ay yung aklat na Objection. Time stop. Objection. Anong objection ng negative? Mr. Moderator, nasa pangalawang cross-examine na kami. Binanggit niya man, I think ay as na ito'y nasa topic. Ang tanong ko, sinong scholar ang nagsasabi na yung mga pinagbabanggit niyang talata ay mali at kontrahan? Okay. Meron bang counter objection? Already nang sagot. Okay. Ang scholar na ginamit ko kanina ay si Okay. Emmanuel Maluneda. Okay ha? Ang scholar na ginamit ko kanina ay si Emmanuel Maluneda sa kanyang aklat Insights from God's Word. Page 72, sabi niya, when Christ made his appearance as a humble teacher from Nazareth, most of the people were unwilling to accept him as the Messiah. So mali ang sinasabi sa Quran na kinilala siyang Messiah sa 4:157. Next question. Okay, next question. Yun bang banggit niya doon na yung kanyang sulat ay para sa Quran? Yes or no? No, wala siyang binanggit. Ang sabi lang niya ng Bible scholar na si Emmanuel Maluneda, nang si Kristo ay nagpakilala as a humble teacher, never siyang inaccept na Messiah. Katunayan, ang mga Hudyo sa Israel, hindi talaga siya matanggap na siya yung Messiah. Next question. Okay, next question. Pinatutunayan mo ba na mali ang Quran? Batay sa iyong sariling pagkaunawa o batay sa sinabi ng mga scholar? Okay. Batay sa sinasabi ng scholar na mali talaga ang Quran dahil never talaga tinatanggap ng mga Judaism, ng mga Israelitang kalaban ni Jesus na siya ay Messiah. Katunayan, last week may nakadebate kaming House of Israel, tutol siya na Messiah si Jesus. Next question. Next question. Okay. Sabi niya, ginagamit niyang mga scholar para patunayan na ang Quran ay mali. Ngayon, ang tanong ko, punta tayo dito sa chapter 37 verse 11. Sinong scholar ang nagsabi na ito ay mali? Moderator. Time stop. Nasagot ko na objection yan. natin? Yung tanong niya yung ngayon, nasagot ko na yan kanina. Sabi ko kanina, wala akong ginagamit na scholar. Sinagot ko na yan kanina. Wala akong ginagamit na scholar. Fallacy of false dilemma yung ginagawa nito eh. Counter Okay. objection. So, nag-object ka bro dahil doon sa sinagot mo daw kanina. Bro, counter objection muna tayo. Brother Ahmad. Hindi siguro naiintindihan ni Jando na nasa second cross-examine na siya. Binanggit mo man ang scholar o hindi, as long as na nasa paksa, dapat mong sagutin. Okay. So, ganito, Jando. magde-decide mo na ako mga bro. Naintindihan ko na yung inyong mga sa objection at Okay. counter. Dito bro, Jando, ang hinahanap lang naman ni Brother Ahmad yung sino o yung pangalan. However, ito naman yung magsasagot dito. Kung sasagot ka ng 20 seconds bro, pwede kang 20 seconds sasagutin ko bro. 20 seconds. So ganito, maghintay ka lang Brother Ahmad ha, kung meron ba siyang babanggit. Proceed ka bro, Jando, 20 seconds bro. Sino daw bro? Gagamitin ko ang 20 seconds bilang ulit sa sagot ko kanina na wala akong ginamit na scholar. Ang patunay ko lang na kapag ang tao na-cremate, hindi nagiging clay. Nagiging alabok ng lupa. Wala akong nakitang na-cremate. Pagkatapos ng cremation, naging clay siya. Wala. Next question. Okay. Next question ko. Okay. Doon sa chapter 37 verse 11 at saka doon sa chapter 15 verse 26 na sinasabi mo na magkakontrahan, okay, na pag-aralan mo ba talaga yan? Yes. Ang tanong ko, Mr. Yes, na pag-aralan ko dahil pag i-cremate ang tao, Okay. hindi talaga nagiging clay, kundi nagiging alabok ng lupa. Okay.
Next question ko, Mr. Moderator. Uulitin ko. Yung chapter 37 verse 11, pinag-aralan mo ba ng mabuti at masinsinan? Yes or no? So, no. Yes, pinag-aralan ko nga. Katunayan, pag nakremate yung tao, hindi nga nagiging clay pagkatapos, kundi naging alabok ng lupa. Yung sinasabi sa Quran niyo, mali yan. Next question. Okay. Dahil sa pinag-aralan niya raw ito ng mabuti at masinsinan, okay. Ang tanong ko, Mr. Moderator, pinag-aralan niya raw ng mabuti at masinsinan. Ibig sabihin, sa bawat aspeto, saan man nating anggulo tignan, ay talagang pinag-aralan niya at alam. Ang ginamit dito ay salitang train sa Arabic. Ang tanong ko, ano ang salin o ano ang kahulugan ng train? Kasi pinag-aralan niya raw ito ng mabuti, Mr. Moderator. Sinagot mo yan kanina, clay. At yan ay mali. Kasi made yung tao, hindi nagiging clay. Nagiging alabok ng lupa. Next question. Next question. Okay. Sabi niya raw, hindi daw clay. Ang binanggit dito sa kanilang Biblia, sa CCB, kasi ang batayan niya, kapag sinunog daw, hindi nagiging clay. Ang problema, dito, Mr. Moderator, dito ko kukunin yung tanong ko ha. Ang sabi dito, sa Genesis chapter 2, verse 7, ang from the clay and breathed. Ang tanong ko, yung clay na binabanggit dito, mali din ba dahil kapag sinusunog ang tao, hindi nagiging clay at ang binabanggit clay, mali din ba? Okay. Mali ang pagkakasalin. Sa original niyan, ang nakalagay dust originally. Diba? O, pag from dust to dust, no? Ang dust, pag binasa mo, doon naman mud. Oh. Next question. So, maling salin itong Objection, CCB. moderator. Time stop na. Objection, moderator. Anong objection? Wala akong sinabi na maling salin ang CCB. Ang pagkakasabi lang na clay, yun ay mali. Kasi sa original, Okay. it's dust. Okay, Dust okay. ang sa original. Wala akong sinabi na ang buong CCB maling salin. Wala akong sinabing gano'n. Okay na. So ganito, nag-object ka bro dahil doon sa premise, no? Brother Ahmad, meron ka bang counter objection doon or magre-rephrase ka ng tanong? Mag-ano na lang ako. Next question ako, Mr. Okay. Moderator. Proceed bro. 37 seconds lang to bro. Okay, wait lang ha. Time restriction. Ilang ano na lang, ilang 37 seconds. 37 seconds. Hindi na rin siguro aabot ano ko na, Mr. Moderator. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative at dako tayo sa rebuttal din ng ating negative mga kapatid at bibigyan ko siya ng 10 minutes. Proceed ka bro. Wait lang ha. Magsa-start yung time mo. Okay, punta tayo sa presentation natin. Again, tinatanong natin siya. Wala siyang patunay na ang Quran ay mali mula sa mga outside source. Wala siyang maipakita na nagsasabing ang Quran ay mali. Lahat ng binabanggit niya ay pag-aakala niya lamang na mali. Pag-aakala niya lang na mali. Bibigyan ko kayo ng mga kamalian ha. Ganito ang tunay na kamalian. Papakita ko sa inyo ha. Mula sa CCB, ganito yung mali. Papakita ko sa inyo. Okay. Sa Luke chapter 22, yung verse daw dito,
some of the ancient manuscript of the gospel do not have verse 34 and 44. Objection, moderator. Objection, Time stop moderator. muna. So Time ngayon, Wait lang, time stop Objection. muna. Objection natin. Ano yan, bro? Ang ginagawa ng aking katunggali ay straw man fallacy. Hindi namin topic ang Biblia ngayon. Quran nila. But, Counter objection. Wait lang, Ahmad. yung pagbabanggit niya sa Biblia na kulang ng verse 34, that's out of topic, moderator. Straw man fallacy, hindi ko hahabulin yan. Ang aming topic ngayon, patutunayan na mali ang Quran. Okay. Ang objection dito yung sa out of topic yung presentation. Brother Ahmad, ano yung counter objection mo doon? Alam niya palang out of topic kapag gumamit ka ng Biblia, bakit siya gumamit kanina ng Biblia? 'Di ba? Ang topic namin Quran. Ginamit niya kanina ang Biblia para patunayang mali ang Quran. Ngayon gagamit naman ako ng Biblia para ipakita kung ano ang pagkakaiba ng tunay na kamalian sa kamalian na gawa-gawa ni Jando. Okay. So ganito, magde-decide muna ako dito, Brother Ahmad. Usually kasi sa mga debates, bro, nagbibigay ako ng at least 2 minutes na out of topic talaga. For example, talagang labas dito. At sa akin talaga medyo kumbaga yung pag-uusap is about Quran, tapos mapunta siya sa parang sa mali ang Bible, is hindi talaga aakma doon sa topic ba. However, mga kapatid, binibigyan ko lagi yan ng 2 minutes na palugid. At pwedeng mag-object yung ating kapatid kung hindi siya babalik doon sa kanyang pinaka-main na topics na ang Quran ay yung topic natin ba na mali ang Quran bilang negatibo si Brother Ahmad. So, bibigyan kita ng palugid dito, Brother Ahmad at Brother Jando. You can object, Brother Jando, within 2 minutes kung babalik pa or hindi. Tapos, magde-decide ako ulit. Brother Ahmad, proceed ka muna, bro. Time resume. Ngayon, gagamitin natin itong Biblia para ipakita kung ano ba talaga ang tamang mali. Kasi sa Quran, hindi niya nahanapan ng ganito eh. Pinapatunayan niyang ang Quran ay mali, hindi batay sa mga ganitong pamamaraan. Hindi batay sa scholar, hindi batay sa standard reference. Pinamamalian niya ang Quran batay sa kanyang sariling sa pantaha. Ngayon, ipapakita ko sa inyo paano ba gumamit ng pagpapakita ng talagang kamalian. Bibigyan ko kayo ng example dito sa Luke chapter 22. Ang sabi dito, some of the ancient manuscript of the gospel do not have verse 43 and 44. Probably they were taken out because many people were scandalized by this weakness of Christ. Objection, moderator. So, napakalinaw, Mr. Moderator. Time stop na. Objection tayo, Brother Jando. Ano yan? Pinakinggan ko yung mga binabasa niya, walang kinalaman yun sa mali ang Quran. Gumamit ako ng Biblia kanina para ipakita na mali ang Quran, may kinalaman sa mali ang Quran. Yung pagkami kanina, halimbawa, sinasabi sa kanyang, halimbawa lang ito sinasabi sa kanila na hindi na patay. Yung tinatawag daw na hindi na patay. Pero yung binabasa ko naman napatay. So may ano siya. Kinapatutunayan ko mali ang Quran sa umitan ng Biblia. Samantalang binabasa niya ngayon, walang kinalaman sa topic, moderator. Okay. Counter objection. Counter objection, Brother Negative. Out of topic. Hindi niya pwedeng gamitin. Hindi niya pwedeng gamitin na panukat ang Biblia para sabihing mali ang Quran. Kasi sabi niya kanina, ginamit niya ang Biblia para patunayang mali ang Quran. Ngayon, ginagamit ko naman ang Biblia para ipakita na hindi mo pwedeng gamitin ang Biblia para gawing mali ang Quran dahil ang Biblia mismo mali. Okay. Naintindihan ko na. So ganito mga kapatid, magde-decide ako mga kapatid. Iba yung decision ko dito kasi nakikita ko yung argument ng ating negative. Sinasabi niya na gumamit yung kabila kanina ng Bible
So therefore mali ang Quran. Tapos ngayon ginagamit ni Brother Ahmad na ang Bible as sabi nga niya ay mali daw. Therefore tutuloy yun sa pagiging negative niya ba. So yan yung reason din. Tsaka nadinig ko din kanina, sabi niya na ganito yung dapat na pagmamali. So ito mga kapatid, ipapa-retain ko itong ganitong presentation. Proceed ka lang, Brother Ahmad. Ayun, salamat Mr. Moderator sa iyong pagiging tapat na pagiging moderator. Kasi kanina ginamit niya ang Biblia para sabihing mali ang Quran. Ngayon, ipapakita ko sa inyo mga taong bayan na hindi niya pwedeng gamitin ang Biblia kasi ang tanging naging batayan niya, tinanong ko siya, meron ka bang may papakitang scholar? Wala. Sabi niya nga, hindi naman ako gumagamit ng mga scholar. Ang ginamit niya lang para patunayan na mali ang Quran ay ang Biblia. Ngayon, pakikitaan ko kayo kung bakit hindi natin pwedeng gamiting batayan ang Biblia para sabihing mali ang Quran. Bakit? Kasi ang Biblia mismo mali. Ha? Mali mismo yung Biblia. Ito napakalinaw. Ito sa chapter 8, ipapakita ko sa inyo. Sa chapter 8, verse 1, okay, hanggang 11, sabi dito, is not found in most ancient manuscript of John's Gospel. Mali. Papaano mong gagamiting panukat yung mali para sabihin mong mali ang isang tama? Ha? Ang Quran ay walang kamalian. Napakalinaw ng sinabi ni Allah. John 2, sabi ng Allah, afala yatadabbaruna al-Quran. Hindi mo ba isinasaalang-alang ang Quran? Walau kana min indi ghairillah. Kung hindi ito nanggaling kay Allah, wala jadu fiha ikhtilafan katira. Makakatagpo kayo ng napakaraming kamalian. Hindi po nahanapan ni John 2 ng kamalian ang Quran. Bagkus ang ginawa ni John 2, para sabihin niyang mali ang Quran ay ang sarili niyang obserbasyon. Tinanong natin siya, may scholar ka? Wala. Napatunayan niya raw kasi pag nakikita niya raw ganito. So, nakabatay siya sa kung ano ang nakikita niya at hindi batay sa standard reference. Wala siyang scholar na naipakita. Ano pa? Ginamit niya ang Biblia para patunayang mali ang Quran. Bakit ka gagamit ng mali para patunayan na mali ang isang bagay? Jando, sa'yo lang ako nakakita ng ruler na sira at gagamitin mong panukat. Sa'yo lang ako nakakita na yung metro na sira, gagamitin mo para sukatin yung haba ng isang bagay. Bakit mo gagamitin ang Biblia? Bakit mo gagamitin ang Biblia para sabihin mali ang Quran? Mismong Biblia nyo, mismong scholar nyo dyan doon, nagsasabing ang Biblia ay napakaraming kamalian. Ngayon, bigo po ang ating kapatid Bigo siya na pamalian ang Quran. Ulitin ko tinanong natin siya kanina, Jando, may maipapakita ka bang scholar, meaning to say standard reference mga kapatid, na nagsasabing mali yung mga talatang pinagbabasa mo? Wala. Ipinaliwanag na natin. Yung sa chapter 37 verse 11 at saka yung chapter 15 verse 26, parehas po ang ginamit doon. Parehas po yun, hindi po yung kontrahan. Kaya nga hinahanapan natin siya ng standard reference na nagsasabing ito ay kontrahan. Wala. Tayo, dami nating nabasa Gibain mo to. Huwag mo itong gagamitin ng Biblia para sabihing mali ang Quran. Or else, kailangan mo munang patunayan na tama ang Biblia at pag napatunayan mong tama ang Biblia, saka mo siya gamiting panukat para sabihing mali ang Quran. Kasi ako kaya kong gamitin ang Quran para patunayang mali ang Biblia. Bakit? Kasi ang Quran walang kamalian Bigo ka nga ngayong gabi Bigo ka ngayong gabi na patunayan na ang Quran ay may kamalian. Ilang minuto na lang, Mr. Moderator? 3 minutes, 30 seconds. Ilan? 3 minutes and 30 seconds. Okay.
Ngayon, ano pa ba? Wala naman kasi akong hahabulin sa kanyang latag eh. Wala akong nakikitang kamalian doon. Wala akong nakikitang dapat habulin doon kasi hindi siya gumamit ng standard reference eh. Hindi natin pwedeng gawing batayan si John Doe. John Doe, sino ka ba? Para sabihin mali ang Quran, sino ka? Scholar ka ba? Hindi. Hindi mo nga naiintindihan ng Arabic eh. Tatakbo siya sa objection, Mr. Moderator, napag-usapan namin. Ang napag-usapan natin para alam ng taong bayan, ang napag-usapan natin, hindi kita pababasahin ng Arabic. Yan ang napagkasunduan natin sa debate. Sabi niya kanina, pinag-aralan kong mabuti yan. Pinag-aralan ko yan ng masinsinan. Kung pinag-aralan mo to ng masinsinan, alam mo ba kung anong mga kataga ng Arabic ang ginamit dito? Hindi. Hindi mo to pinag-aralan ng masinsinan, kaya nasabi mong kontradiksyon. Kasi kung pinag-aralan mo ito ng masinsinan, Jando, kung talagang sinaliksik mo ito ng masinsinan, inalam mo ng mas malalim, hindi ka magkukonclude na ito'y mali at ang conclusion mo ay batay lamang sa sarili mong sapantaha. Batay lamang sa sarili mong sapantaha. According sa Time Magazine, yung Biblia, for example, yung King James Version, baka itatanggi ito ni Jando, naglalaman ang New Testament ng 50,000 error. Kita nyo? Yun ang mali. Bakit meron akong batayan? Kaya nga, sa susunod, Jando, huwag mong gagamitin itong mali para sukatin ng isang bagay. Mali nga eh. For example, bumili ka ng 1 kilong manok doon sa palengke. Tapos, titignan mo kung tama ba sa kilo yung binili mo. Pero ang gamit mong timbangan, sira. Sa tingin mo, makikita mo kung tama yung timbang ng binili mong manok? Samantalang ang ginamit mong timbangan, mali, sira. Hindi ganon. Hindi ganon, Jando. Ngayon, bigong-bigo si Jando ngayon. Last 1 minute. Akala ko pa naman napakagaling. Akala ko pa naman talagang Objection, moderator. Papawisan ako. Akala ko ba naman talagang Objection, moderator. Time stop. Objection, affirmative, ano yan? Hindi nakapagpigil aking kalaban, nag-ad hominem na kaagad. Hindi ako nag-ad home sa iyo, bro. Huwag ka mag-ad home sa akin. Okay, gusto ko lang i-confirm. Counter objection, Mr. Moderator. Wait lang, Ahmad. Gusto ko lang i-confirm yung word anong sinabi, Brother Janto. Kung ngayon na hindi daw siya pinagpawisan, sayang daw yung yung mga attack yun sa akin, moderator, at I considered it as ad hominem. Okay. Naintindihan ko. Direct sa akin yun. Direct sa akin. Hindi sa topic yun. Sa akin, direct sa akin yun. Yes, naintindihan ko. Brother Ahmad, meron ka bang counter objection? Ad hominem. Mr. Moderator. Nakikita niya, binabantayan niya kung ano yung ginagawa ko. Siya kanina, Mr. Moderator, habang nagpipresent ako, habang sumasagot ako, pinagtatawanan niya yung sagot ko. Jando, wag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa'yo. Okay. Dito ka sa moderator, bro, ha? Huwag kayong mag-usap. So, ganito, mga kapatid, ha? Doon sa mga salita, actually nakikinig din ako. Usually talaga napaka-free ko pa sa mga words, mga kapatid. However, kinukonsider ko lagi, syempre yung mga ka-debate, mga kapatid, na kung nakaka-offend yung sa kabilang panig, I suggest na wag banggitin to be more kumbaga peaceful yung debate natin ba, Brother Ahmad, and I hope you consider this, bro. Pero tuloy-tuloy ka pa din, Brother Ahmad. Na lang, bro, minimize yung mga ganun. 49 minutes na ito, Brother Ahmad. Proceed ka lang, bro. Okay. So inaasahan natin na talagang pinag-aralan ni Brother Janto yung kanyang ipipresent. Kaya lang, ang nangyari, hindi niya naman pinatunayan na mali ang Quran. Kung pinatunayan niya man, sabi ng Biblia. Ngayon, tingnan nyo sa Genesis, sinabi niya kanina, alabok ng lupa. Tingnan nyo ipapakita ko sa inyo. Sa Genesis chapter 2 verse 7, wala pong binanggit diyan na alabok ng lupa. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok
May lupa ba? Wala. O ngayon, alin ang totoo? Yung Bibliang gamit mo, Jando? O itong Bibliang hawak ko? O yan ang kontrahan. Yan ang malinaw na kontrahan, Jando. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating negative. At syempre, tako tayo sa 7 minutes na second cross ng ating affirmative. Brother Jando ng Roman Catholic Church, your time start now. Saan natatagpuan ang alabok, bro? Sa lupa o sa tubig? Sa lupa, Sagot. Mr. Moderator. Proceed. Okay, dahil sangayon ka ng alabok ay sa lupa, sangayon ka ng alabok galing sa lupa, yes or no? Ay, sa ngayon ako, Mr. Moderator. Pero ang tinututulan natin, yung salitang alabok ng lupa. Dahil dito sa Bibliyang binasa ko, walang nakalagay na alabok ng lupa. Ang nakalagay dito, clay. Sa English, ito, sa CCB. Ha? Clay. Ngayon, kung gagamitin natin itong CCB, na ang binanggit dito, clay, aba, mali ito. Next Bakit? question. Yung nakikita Meron ka nito, bang question na. meron ka bang may pakita sa akin, bro, na Jewish history na tinatanggap ng mga Jewish na kalaban ni Jesus na siya ay Misaya? Meron ka bang may pakita o wala? wala, Mr. Moderator. Oo. Bakit? Kasi, yung history, Mr. Moderator, yung history po, lalong-lalo na sa kasaysayan ng mga Romano, kapag sila ang nagwawagi o nasasakop nila ang isang bansa, binubura nila ang history. Binubura nila yung kasaysayan at nagsisimula sa kasaysayan kung kailan nila ito nasakop. Next question. Next question. Ginamit ko yung insights from God's Word by Emmanuel Maloneda sa page 72. When Christ made his appearance as a humble teacher from Nazareth, most of the people were unwilling to accept him as the Messiah. Tama ito o mali? Kung nabasa mo, pero yan ay subjective lang sa'yo. Objection, moderator. Time stop. Objection mo na. Anong objection ng ating opinion? Categorical ang aking tanong sa kanya. Itong binasa ko dito, when Christ made this appearance as a humble teacher from Nazareth, most of the people were unwilling to accept him as the Messiah. Tama ba ito o mali? Yun ang tanong ko, moderator. Okay, so ang objection dito, mamimili na tama ba yun or mali. Brother Ahmad, meron ka bang counter-objection or mamimili ka na, bro? Tama at mali, Mr. Moderator. Okay, tinatanggap ko yan. Bakit? Proceed. Tama at mali. Bakit? Kasi nakadepende sa nakikinig at sa kanyang nakalap na impormasyon. Dahil hindi naman lahat ng Hudyo naniniwala na si Jesus ay hindi Misaya. John Ray, meron pong tinatawag na Messianic Hudyo, Messianic Jew, na naniniwala ang si Kristo. Next question. Ito naman. Next question. Ito naman. Dito ay galing sa isang rabbi sa Israel. Sabi niya, in his religion class, in the Jewish community, he was told Jesus was a blasphemer. Since being a man, he considered himself as God. That is why we had been condemned to death. We condemned him to death on the cross. Tama ba ito o mali? Tama at mali nga, Mr. Moderator. Yung history, Mr. Moderator, tama at mali. Bakit? Kasi nga, nakadepende yan sa kung saan at kung sino yung nagsulat at kung saan niya kinuha yung kanyang reference. For example, dito sa Pilipinas, ang sabi na yung Pilipinas daw na-discover ni Magellan. Totoo bang na-discover niya? Hindi. Okay. Bakit? Kasi meron ng... Next question. Sabi dito, pinapatay ng mga Hudyo si Jesus dahil siya ay nagpapaka-Diyos. Tama to o mali? Tama, Mr. Moderator, na talagang kahit hindi natin niyang gamitin, okay, kahit hindi natin gamitin yung reference niya, gamitin natin ang Quran, okay, pinatay talaga si Propeta Jesus dahil sa kanilang, sa kanilang pagbibintang. Kahit hindi natin yung gamitin hindi naman natin kailangan yan para patunayan kung bakit siya pinatay. Next question. Next question. So tinatanggap mo na si Jesus talaga ay pinatay, yes or no? Batay yan sa inyong kasulatan at batay Objection, sa amin. moderator. Time stop. Objection. Time stop na. Kakasagot lang niya ngayon sa Quran. Tinanong ko siya sa Quran eh. Sa Quran tinatanong, sabi niya kasi talaga pinapatay. So tanong ko sa, pinaamin ba niya talaga pinapatay si Jesus? Yes or no? Okay, yun sa yes or no Mr. ito. Moderator, Proceed. magkaiba yung salitang pinapatay at napatay. Jando, basic Tagalog. Magkaiba yung salitang pinapatay at pinatay. Napatay. Magkaiba yon. Next question. Next question. Next question. Ito sinasabi dito, that is why he had been condemned to death
on the cross. Napatay to, hindi napatay. Ay dyan sa inyong napatay dyan, di ba? Bakit? Kasi nga, ang pinagbatayan nyo yan, okay? Pero sa Quran, ito yung batayan namin. Ang batayan namin, ang Quran. At ito nga yung topic natin eh. Para masabi mong mali ang Quran, patunayan mong mali. Next question. Next question. Okay. Dahil sabi mo dito ay napatay, that is why he had been condemned to death on the cross. Sabi mo sa referensya, hindi Bible to, referensya ito. Sa referensyang sinulat ng mismong Jewish scholar na si Israel Zolli, napatay si Jesus talaga, napatay. Samantalang ang Quran nagsasabi na hindi napatay. Sangayon ka ba na ang history ng Jewish scholar mismo kontra sa sinasabi sa Quran? Yes or no? No, Mr. Moderator. Dahil kung gagamit tayo ng reference na ganyan, meron din naman Mr. Moderator, kagaya ng ginagamit ng mga atheists na si Jesus hindi talaga nag-exist. So tatanggapin mo rin ba yon? Na talagang si Jesus hindi siya nag-exist? Next question. Next question. Meron ka bang maipakita sa aking Jewish scholar na nagsabi hindi napatay si Jesus? Okay, Mr. Moderator, ito yung sagot ko. Wala akong may papakita sa kanya dahil ang pinaniniwalaan namin at sinagot ko na kanina na ang history, okay, basically ang ginagawa kung sino yung nakakasakop ng bansa, binubura nila yung kasaysayan ng lugar na yon. For example na lang, hindi natin maaasahan yung history. For example, dito sa Pilipinas, sabi nila, ang Pilipinas daw na Next question. sa textbook natin yan. Dito sa Quran 19:27 to 28, sinasabing si Santa Maria ay sister of Aaron. Kapatid daw ni Aaron. Sinong Aaron ang tinutukoy dito? Okay, binanggit dyan ay kapatid, sister of Aaron, di ba? Ngayon, kung sino man yung Aaron na tinutukoy dyan, kung sasabihin mo na yung Aaron na tinutukoy dyan ay ang Aaron na kapatid ni Moses, dapat siya ang magpapatunay niyan. Okay, ngunit walang binanggit sa Quran kung sinong Aaron ang tinutukoy doon. Next question. Meron ka bang Jewish history may pakita na si Santa Maria ay may kapatid na nagngangalang Aaron o wala? Wala, Mr. Moderator, kasi nga ang batayan namin yung Quran. Ang fully authority namin ay ang Quran. Kung ano yung nasa Quran, yun ang pinaniniwalaan namin. Kaya nga pinag-uusapan natin ngayon para mapatunayan mo na hindi totoo ang sinasabi sa Quran. Ang sabi ng Allah, afala yatadabbaruna al-Quran, hanapan mo, wala dito fiha ikhtilafan kathira ng kamalian. Next question. Sinasang-ayon mo ba na wala kang backup na suporta sa sinasabi ng Quran na may kapatid si Maria na nagngangalang Aaron? Yes or no? Ulitin ko, Mr. Moderator, yes. Okay? Dahil ang Quran, ito yung fully authority namin dahil nanggaling to sa tagapaglikha. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate. Siyempre, dako tayo sa 5-minute na final conclusion dito. At shoutout muna sa lahat ng mga manonood mga kapatid. Dito ay mauuna ang negative sa kanyang final conclusion sa pagtutol. Again, sa topic na ang Quran o patutunayan ko na may mali ang Quran bilang negatibo. Brother Ahmad ng Islam, 5 minutes. Your time start now, bro. Okay. Bismillah. Hindi napatunayan ni Jando Hindi niya napatunayan na mali ang Quran. Ang ginawa niya, ginamit niya ang Biblia, gumamit siya ng Biblia para patunayang mali ang Quran. O yung kanina, sabi niya, ang sabi ni Jando kanina, yung huling tanong niya, yung patungkol kay Aaron, sister of Aaron, ang balak ditong palabasin ni Jando, itong Aaron na ito ay sa panahon ni Moses. Dapat sila yung magpatunay patungkol diyan. Patunayan nila na yung tinutukoy na Aaron doon ay sa panahon ni Moses. Pangalawa, ang fully authority natin mga kapatid, naming mga Muslim ay ang Quran. Bakit? Kasi ang paniniwala namin, ang Quran ay nanggaling sa Diyos. At kung ano ang sinabi ng Diyos, ay totoo yan. Kung ano ang sinabi ng Diyos, totoo yan. Kaya nga, dapat ang ginawa ni Jando, pinatunayan niya na ang Quran ay unreliable.
dapat pinatunayan niya na ang Quran ay may kamalian. Kasi ang Quran meron pong hamon eh. Anong hamon ng Allah? O Jando, afala yatadabbaruna al-Quran, Jando. Hindi mo ba pinag-iisipan ang Quran? Walau kana min inda ghairillah, kung ito ay nanggaling sa iba at hindi galing kay Allah, wala yadu fiha ikhtilafan kathira. Matatagpuan mo ito ng kamalian. Wala kang nakitang kamalian eh. Yung kamalian na pinagsasabi mo, batay lang yun sa pananaw mo at hindi batay sa standard reference. Ha? Hindi batay sa standard reference. Ngayon, nagtatanong siya patungkol sa mga history. Alam nyo kapatid, ang history, hindi yan accurate na talagang 100% mapapaniwalaan natin. Bibigyan ko kayo ng example. Okay, sa textbook natin, sabi doon, ang Pilipinas daw ay discovered by Magellan. Ha? Na-discover daw ni Magellan. Totoo bang si Magellan ang nakadiscover ng Pilipinas? Hindi. Sapagkat bago pa man dumating si Magellan, mayroon na tayong sariling kalakalan. Na-discover na tayo noon pa man, bago pa si Magellan. Kaya mali yung history na ang Pilipinas ay na-discover ni Magellan. Kaya bakit ka gagamit ng mga bagay na kung saan ay maaring hindi mapagkatiwalaan? 'Di ba? So nabigo si Jando na patunayan na ang Quran ay mali. Nagkamali siya ng paggamit eh. Ginamit niya yung Biblia para patunayang mali ang Quran. Ang problema, mismong ang Quran mali, ang Biblia mali. Mismong ang Biblia mali. Kaya bagsak eh. Bagsak ang kanyang argumento. Wala siyang naitindig sa gabing ito. Salamat, Mr. Moderator. May 2 minutes pa, bro. Okay na yan. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang final conclusion ng ating negative at dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na may mali ang Jando ng Catholic. Your time start now, bro. Okay, kanina ko pa sinasabi sa kanya, ayaw niya tanggapin eh. Kasi yung mga tanong niya sa akin, malayo sa mga sinasabi ko. Standard reference daw. Standard reference to, hindi naman sa amin to eh. Ito ay isang Jewish scholar na si Israel Zolli. Nagpapatunay siya na si Kristo talaga pinatay. Oh? In his religion class, in the Jewish community, he was told Jesus was a blasphemer. Since being a man, he considered himself God. That is why he had been condemned to death on the cross. Hindi amin yan. Dumer, hindi amin yan. Standard reference yan, hindi amin yan. Ha? Jewish scholar yan. Oh, katunayan, binakapan ko pa ng Roman historian. Oh, ang Roman historian si Cornelius Tacitus, hindi amin yan. Standard reference yan. Sabi ni Tacitus sa kanyang Annals 1544. Consequently, to get rid of the report, Nero fastened the guilt and inflicted the most exquisite tortures on a class hated for their abominations, called Christians by the populace. Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilatus. Sabi niya, ang ginagamit ko lang daw Biblia. Biblia lang. Ginagamit ko standard reference din. Oh, ibig sabihin, ang Biblia at ang standard reference magkatugma. Tingnan mo, napunta siya kay Magellan, layo naman na tinakbo mo. Napunta sa atheist, layo naman na tinakbo mo. No? Pag siya gumamit ng referensya, ang layo na tinatakbo. O etong sa akin, hindi na malayo sa akin eh. Tinan nyo nga, inaamin, talagang pinatay si Jesus. Oh, ayan do, he has been condemned to death on the cross. Standard reference yan. At ano pa? Ano pang sinasabi mali sa Quran? Sabi niya, yun daw sinasabi daw na Aaron, na sister daw niya si Mary. Ano daw yun? Hindi daw yun ang kapatid ni Moises. Ano hindi kapatid? Kung hindi yun ang kapatid ni Moises, bakit may sinasabi naman ulit sa 66:12 ng Quran na si Mary is daughter of Imran? Oh, mo sabi, sino ba si Imran? Tingnan nyo ha, sino si Imran? At ipakita kung sino tong si Imran.
ito si Imran, siya ay ang father of Moses, no? At ipakita yung ating na search dito. Si Imran ay father of Moses. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan, no? Amram. In the Bible, Moses' father, Amram, does not speak. He is mentioned as a second generation Levite, the son of Kohath and father of Moses. Father of Moses. Ninyo? Father of Moses. Ano ba ang Arabic term ng Amram? Di ba Imran? Oh, si Maria daw is the daughter of Imran. Ayon sa 66:12 ng kanilang Quran, and Mary, the daughter of Imran, whose body was chaste, therefore we've written therein something of her spirit, and she put faith in the words of her Lord in his scriptures, and was of the obedient. Akalain mo, sa isang talata, sister of Aaron. Tapos ang talata, daughter of Imran. Sino ba si Imran? Siya ang tatay ni Aaron, Moises, at Miriam. O, siya ang tatay. Ngayon, ano pa sinasabi sa kanilang Quran? Isa pang sa 3:35-36 ng kanilang Quran. Remember when the wife of Imran said, "My Lord, I have vowed unto thee that which is in my belly as a consecrated offering." Oh, when she was delivered, nagkaanak siya ng babae. I have named her Mary. Mali talaga. Hindi ko lang nilabas lahat, pero mali talaga. Hindi niya kapatid si Aaron, hindi niya tatay si Imran, at hindi siya anak ng asawa ni Imran. Mali talaga. O meron pa yung Haman. Yung Haman, naging ministro ni Paraon. Hindi siya ministro ni Paraon. Si Haman ay ministro ni Haring Asuero. Hindi siya ministro ni Paraon. Dahil malayo ang agwat ng edad nila, no? Ibang panahon si Paraon, ibang panahon si Haring Xerxes. Si Haman ay ministro ni Haring Asuero. Hindi siya ministro ni Paraon. Pero sa kanilang Quran, sinasabi sa kanilang Quran, yun. Time na? Okay, so yes bro. So dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between Catholic and Islam.